dito na naman tayo sa munti nating channel na kung saan meron kang matututunan at meron kang konting malalaman. Sa araw na to, pag-uusapan natin yung tamang pag-uulot sa alaga nating panabong. Kung paano tayo hindi malalamangan sa ulutan do sa oras ng labanan. Tatanungin natin si Sir Iman. Medyo expert ito sa pag-uulot sa alaga nating mga manok. Bibigyan niya tayo ng tips kung ano ba yung mga katangian na pwede nating labanan sa ulutan. Sir Iman. Magandang araw mga kamanokis. Andito nga pala tayo ngayon para ituro ko sa inyo kung paano ang tamang pag-ulot na hindi naman tayo argabyado pagdating sa oras ng ulutan. Kasi sa atin, marami magugulang mag-ulot. Kaya kailangan marunong din tayo manggulang pagdating sa ulutan. Number 1 kasi natin kailangan yun para madepensahan din natin ang ating mga manok panabong. Sir, ano bang mga katangian natin para makalamang tayo sa ulutan? Unang-una, ito ang kalaban natin. kung katulad niyan, unang-una pwede akong lumaban. Alam kung bakit kasi dapat alam mo yung katawan ng manok mo na mas malaki doon. Saka mas magulang kasi yung medyo bata kung titignan mo. Sa atin kasi medyo magulang pero mukha lang bata. Saka medyo pangit man siya, gwapo yon. Pero pagka tinapat mo silang dalawa, tiyak na mas nakakalamang ka. Sige nga sir, ibaba nyo nga sir. Halimbawa natin yan. Mapaliwanag natin ang mga isbol sa mga viewers natin. Boss, tinginan lang. Laging ganun lang naman eh. Pagka nag-uulot ka, titignan mo lagi yung kalaban mo kung talagang nakakalamang ka. Kasi Sabi tulad ng... ibababa mo siya, ibababa. Oo, ipababa. Natural kasi kailangan ibaba para makita yung kahan ng katawan ng manok niya at kung mataas o hindi. Katulad yan, hindi ka masyadong argabyado dyan. Nakakalamang ka pa kung tutusin. Gawa na ang puntos mo rito, magulang at malapad. So yung sabihin ito, bata, medyo mataas. Oo, kaya pagka ganyan ang labanan, pwede mong pilitin yung kaulutan mo mapalaban sa'yo para tsak ang manok mo hindi mahihirapan pagdating ng labanan. Ano mo, isa mo na lamang kasi, di ba? Oo. Tulad niya, boss, pagkahit nga ng manok natin, titignan mo lagi, pagka kinahit, titignan mo lagi yung balugbog ng likod natin. Kung ano Sa balikat pa lang sir, sa balikat pa lang, malalaman mo na kung medyo lamang ka na. Oo, kung nakakalamang ka na. Kahit hindi na kayo maghipuan, makikita mo agad sa likod lang ng manok mo kung malaki yung kalaban mo o hindi. Kasi pag nakita mo malaki, bakit ka lalaban, di ba? So ibig sabihin, sir, paano natin kung paano ba ang mga sasabihin ni Sir Iman doon sa kalaban niya para mapapayag niya na lumaban yung pula sa kanya. Sir, paliwanag mo kung anong Paliwanag natin kung ano paano sasabihin yung mo. mapapayag natin. Kasi siyempre, unang-una, kailangan natin ulitin yung kaulutan natin. Lagi natin sasabihin na, boss, pati yung ano natin. Ayaw pa. Kasi bata to, maliit. Hindi natin kailangan sabihin ng magulang, pangit, guwapo. Pakibaba lang sir, kakahit lang Bababa mo, sir. natin. Sige, bababa mo, sir. Kahit natin, boss. Boss, pwede na tayo, boss. Guwapo mo lang ko, samantala sa akin, no, napakaliit. Magulang? Mataas naman yung manok mo, boss. Yung sa akin, mababa. Malapad pa ata yung manok mo, boss. Guwapong-guwapo. Samantala sa akin, may pagkamistiso pa. May-ari ng gwapo. Ganun talaga, boss. Kahit natin, boss. So ayan, isang tip po yun para mapapayag natin yung kalaban ng talisay doon sa pula. Isang tip po yun na kung ano yung mga sasabihin mo para mapapayag mo siya sa oras ng ulutan. So sir, may madalagdag tayo sir para mapapayag natin yung kalaban natin. Oh, yun na naman. Kailangan natin siyang pilitin para kung sakaling mapalaban natin siya, mas maganda yung magiging mangyayari. Kasi kung natin yung manok natin, kaya rin yung magiging kalaban. Hindi siya mahihirapan sa labanan. Kaysa naman yung wala kang puntos, yun yung sinasabi natin na pag tumabang ka ng sobrang Pilipin, talagang manok mo mahihirapan din manalo. Ano pinuntos na dito? Ang pinuntos ko dahil alam mo ano, magulang at malapad. Yun. So ibig sabihin ito, ang putos lang nito, medyo mataas lang siya. Mataas lang siya, yun ang naging puntos mo sa akin. Tapos bata pa siya. So, Bata pa yan. lamang na lamang talaga sa Nakakalamang tayo. At pagkakat natin sa Rueda, hindi tayo madidiyado pagdating ng oras ng labanan. So, susunod naman nating ang sunod nating topic diyan yung pambubuli ng mga kasamahan, yung mga nakapaligid doon sa nag-uulot, kung paano sasabihin ng mga nag-uudyok-udyok. So, tatalakayan din natin yan. Okay pre, yung naman natin paibaba lang para makita naman natin kung
Maganda yung manok Magulang natin eh. Magulang mo, manok mo. Sige, pare, baba mo. Pakita mo lang yung ano. Sige, pakita mo na. Sige, tayo. Wala. Taas mo, sige. Oh, taas pa nga yung manok mo, pare. Kumpara doon eh. Oh. Pwede ka na rito. Maganda pa nga yung manok mo Bago eh. pa yung manok mo na yan. Mas mataas Quality ka pa doon quality. eh. Kung ano yung sura Yung ng manok mistiso lang mo. yun eh. Oh, mistiso. Oh. Sige. Laban ka Kahit na dyan. natin, Pwede ka boss. na lumaban dyan. Kahit mo boss, kita mo? Mukhang malaki pa yung manok mo boss eh. Oh, Baka malaki ko pa nga yun yan. Sige lang, largo mo na yan. Sige, tari na, tari na. Sana yun mga kamanokis, isang diskarte yun na hindi alam nung pula na kasama nung talisay yung nagbubuyo. Parang nagiging sindikato. Kaya kayo mga nasa tupadan o kaya nasa mga sabungan, huwag kayong magpapadala doon sa mga buyo-buyo doon sa mga paligid ninyo. Kasi hindi nyo alam, yung nagpapalaban doon sa manok nyo, kasama pala nung kalaban. So, maaari na sinisindikato kayo. Isa pong dahilan yun para mapalabang kayo dun sa manok nila. So, yun ang maganda nating saka kung sarili nyo manok, dapat kayo magdesisyon. Huwag kayong makinig doon sa Mga nambubuli. mga nambubuli kung ano yung mga pinagsasabi nila. Kung ano yung gusto nyo, yun lang talakayin nyo, yun lang ano nyo, pilitin nyo na mapalabang kayo doon sa kalaban nila. Ang maititip ko lang sa inyo pagdating sa ulutan, dapat alam natin yung manok natin kung ano yung dala nating manok. Tsaka kailangan hindi tayo masyadong mauulutan ng napakagulang. Kasi kailangan natin medyo makakalamang pagdating sa ulutan. Medyo tayo nakakalamang sa katawan at sa gulang. Kahit na lalo na sa taas, hindi tayo makukuha dapat sa taas. Kung tumaas man sila ng isang kaliskis, okay lang. Basta ang makakapuntos din tayo ng malapad naman tayo at magulang, pwede tayo lumaban doon. Yung pinakamagandang tip para sa inyo. Saka yung yung pare, yung medyo iwasan mo dyan, yung pagkakalaban mo, yung mata ng kalaban mo, halos parang hindi na kumukurap. Oo, kasi Alerto yan. alerto. Iwas Maganda ka na ibig sabihin ng pagkaka-appointee nun. Ang magandang makakaulutan nyo, yung nakikita nyo medyo maputla, tsaka yung pagkakinahid, medyo nag-aalangan. Yun yung pinakamagandang makakalaban ninyo kasi medyo kumbaga lipat ng pointing ng manok na yon. Medyo mahina pagkakakondisyon. Yun ang pinaka, kasi kumbaga hindi siya agresibo. Yun ang pinakamaganda yung makakalaban na malaki ang pag-asa yung manalo. So, nag-uulot dyan, huwag kayong makikinig sa mga nasa likod nyo, nagbubuyo habang nasa ulutan kayo. Basta sundin nyo lang kung ano yung gusto nyong kalaban nyo. Tapos yung basta nakakalamang kayo na alam nyo. Yun lang. So, huwag sila makikinig dun sa mga... Huwag sila makikinig sa mga nambubuyo, yung mga pudas kung tawagin. Oo, kasi Sa minsan pare, manukan. hindi mo alam kasi minsan yung nagbubuya, yung pala yung pupunta dun sa Kasi gusto kalaban. niya maglaban kayo para siya makakapunta rin sa kabila dahil alam niya makakapunta sa maganda yung kabila. Dapat sarili mo, sariling pag-iisip mo. So, yun lang mga kamanokis, kung halimbawa uulot kayo, mas maganda, yung sarili nyo pa rin ang masusunod. Huwag kayo makinig doon sa ibang tao na kayso ganito, ganyan, nakakalamang ka, nakakataas ka, magulang manok mo, Oo, magandang kasi manok hindi mo. nawawala talaga yan. Alam mo naman sa sabungan, o kahit saan tayo. Ganyan talaga. Oo, kasi Napakaraming magugulang pagdating sa ulutan. Kasi dyan kasi lumalabas pare yung depensa mo sa manok mo eh. Kanya-kanyang gulangan. Oo. Kaya dapat maging magulang din kayo kasi yung sasabihin pa, pagdating sa ulutan. dito ka na lumaban. Yung manok mo, tingin ko dyan, fried chicken na eh. Diba, Hindi pare? nakakala yan pare, may mga ganon. Pero minsan wag nang papatulan na yung naiinis kayo kasi alam mo, sa pagdating sa ulutan, hindi nawawala yung asaran. Oo nga, Kaya minsan. kailangan mahaba ang pisi mo. Oo. Basta Minsan, pag nakakalamang sabihin ka, nakakapuntos ka na, alam mong lamang na lamang ka na. Sabi pa ng iba, tingin ko sa manok mo, chokes to na eh. Kaya para naman buwisit Para ba? mapalaban ka lang. Mapalaban Siyempre, ka lang. maasar ka. Tak na to, yabang nito ah. Diba? Napakagaling Tara, mo. labanan natin yan. Diba? Doon ka Wag. na diba? Huwag kang Maasar ka eh. papadala sa mga ganon kasi kung alam mo Oo, nung kaya malitang manok mo, bakit mo naman isusubo doon? Talagang tuktugo talaga abutin ng manok mo ron. Kaya lang isang Kaya, tips. yun, yung mga ganung bagay, huwag po natin pansinin po yun kasi paraan po nila yun para Mapapayag ka. Strategy rin nila yun, strategy. huwag kayong makinig sa mga ganung balitaktakan lalo sa mga ulutan. Dapat ikaw na mismo may-ari ng manok, ikaw ang nakakaalam kung ano yung
ilalagay ng manok mo sa ganun labanan. Kung paano siya maglalaro. So, kung ano talaga yung gusto mo na na kalaban mo, yun talaga yung hanapin mo. Oo. So kung wala kang makita kalaban na katapat dun sa manok mo, Huwag kang manghinayang iuwi. iwi mo na lang yung manok mo, huwag kang manghinayang na maiuwi yung manok mo Yun ang na mapalaban. Kasi unang-una dyan, yung pera nyo, sayang. Yung manok nyong alaga, sayang din. Mawawalan kayo ng alaga, mawawalan din kayo ng pera. Tapos matatalo lang kayo. Kasi hindi nyo nakuha yung tamang kalaban nyo. Huwag kayong manghinayang na iuwi nyo na lang yung manok nyo hanggat maaari. Sayang din kasi yung preparasyon. Oo, kasi Kung ilalaban mo lang siya o ibabangga mo sa pag lumalamang sa manok mo. pag binangga mo kasi yung para sa nakakalamang sa iyo, mananalo man ang manok mo ron, giba talaga. Hirap Hindi talaga mo yung talaga manok. pakikinabangan pagka umuwi yun. Hindi katulad yung napalabang ka ng halos baligatan. Kahit paano, malaki ang pag-asa mong uuwi matino pa rin ang manok mo. Maaaring hindi pa magsugat. Oo. Kasi kayang-kaya niyo yung kalaban niyo pare. Yun. Ganun talaga kailangan pagdating sa ulutan. Kailangan magulang ka rin. Kaya mas maganda kung nakakalamang. Mga kamanokis, pagdating Yun sa lang. ulutan, ingat-ingat lang. So ganoon na lang kami mga kamanokis. Yung mga tip namin, sana mayroon kayong konting matutunan. So hanggang dito na lang kami. Bye-bye mga kamanokis. Good luck!